Medyo lumiliwanag na kung sino ang makakalaban ng SMB dito sa darating na quarterfinals. Kapag ang Rain or Shine ay tinalo ang Titan Ultra mamaya at ang Meralco Bolts tinalo ang Terra Firma, sigurado na hindi makakaharap ng SMB ang TNT o kaya ang Barangay Ginebra kahit anong mangyari. Hindi nila makakaharapin dalawa. So either ang makakaharap ng San Miguel, NLEX, Rain or Shine, or Meralco. Hindi nila makakaharap ang TNT or Ginebra kapag nanalo mamaya ang Meralco kontra Terra Firma at ang Rain or Shine kontra sa Titan Ultra. Kapag ang San Miguel ay natalo sa Phoenix Fuel Masters, babagsak sila sa number 8 at ang makakaharap nila ay NLEX Road Warriors. So medyo maliwanag na yan para dito sa San Miguel. Kaya ngayon, kung ikaw naman ang San Miguel, siguro pinag-uusapan ng iba yung mga placing dito kung alin sa tingin nila yung makabubuti sa team. Pero sa totoo lang naman, kahit sino dyan na makalaban ng San Miguel, wala silang twice to beat advantage dahil kung i-consider natin yung quotient system, parang malabo na makakuha ng twice to beat advantage itong SMB. So ang pipiliin lang lamang siguro kung ikaw si Coach Leo Austria, mas pipiliin mo na rin na manalo kontra sa Phoenix Fuel Masters. Yun nga lang, medyo mahirap manalo dyan sa Phoenix dahil syempre ang Phoenix pipilitin yan talagang manalo dahil gusto rin nila na pumwesto. Yun nga lang, hindi pa sigurado dito sa Fuel Masters kung makapaglalaro itong si Richie Rivero at si Kai Balungay. Kung hindi makapaglalaro yan, mahihirapan talaga sila dito makipag-match up sa San Miguel Beermen. Kaya yan yung sitwasyon dito sa SMB. Mukhang gumaganda yung kanilang line-up at magiging mas maganda yung chance nila na makaharap nga na maiwasan ng TNT at Ginebra. Napag-uusapan naman itong Barangay Ginebra, mukhang ang makakaharap nila sa quarterfinals either itong TNT or Magnolia. Marami pang mga possibilities dyan. Pero kung pagbabasihan natin yung mga iba't ibang senaryo, karamihan ng senaryo dito mukhang TNT ang makakaharap nila at meron silang twice to beat advantage laban dito. So magiging importante yung laban ng Ginebra sa TNT kontra sa ng Ginebra at TNT sa linggo dahil makikita natin dyan kung paano sila magma-match up. Marami ang concern dito sa Ginebra dahil wala nga silang big man na pantapat kay Bolbol. Although to be fair, wala namang big man dito sa liga na kayang tapatan si Bolbol dahil nakita nyo naman kung paano umiscore. Pero nakita na siguro ng Barangay Ginebra yung formula na ginamit ng Magnolia Hotshots para talunin itong TNT. Hinayaan lang nila na si Bolbol ay umiscore at tinaatakan nila to doon sa mga pick and roll. So posibleng ganyan din ang gawin ng Barangay Ginebra dahil si Bolbol nga mabagal magdepensa. Kung sa bagay ngayon, ito namang San Miguel Beermen, yan din siguro iniisip kung paano matatapatan yung TNT. Pero kung ikaw ang Ginebra, hindi mo na siguro concern kung TNT or Magnolia makaharap mo o kung mag number 2 or number 3 ka. Ang importante dito sa Gene Kings, sigurado na sila na number 1 na meron silang twice to beat. Kahit pag bumagsak sila sa number 4, yun ang pinakamababa na pwede nilang bumagsak. Pero palagi sila na merong twice to beat. Kaya nga ngayon, itong Barangay Ginebra, sigurado na maganda na yung kalalagyan nila sa semifinals. Kahit sino pa yung makaharap nila, malamang talaga, dyan mo makikita na magiging mas maganda yung kanilang kalalabasan pagdating dito sa kanilang lineup. Kaya nga hindi na ako magugulat kung itong Ginebra talaga, yan ang gawin nila at labanan itong TNT or Magnolia pagdating dito sa playoffs. Kaya magiging maganda to para sa lahat. Ang Converge Fiber Excess nga ba ay pinag-iisipan na kung ite-trade itong si Mikey Williams para kay Jerica Hanmisi at baka samahan pa nila ng isang first round draft pick. Maganda na nilalaro ni Mikey pero kailangang maging realistic ng Converge Fiber Excess dito na itong si Mikey Williams ay matanda na rin. At baka matagal pa bago may balik yung dati niyang laro if ever nga bumalik ito. Kasi syempre iba na yung sitwasyon ngayon mula nung matagal nang hindi nakapaglaro itong si Mikey Williams. At syempre very disappointing ito para sa Converge dahil hindi naman biro yung binayad nila dito kay Mikey para maglaro pero mukhang medyo malabo pa rin sila na makaangat dito sa team standings. At yan nga ang nagiging problema ngayon itong Fiber Excess. Wala tayong nakikita na magiging magandang kalalagyan itong kanilang lineup kung sakasakali na magkaroon ng ibang problema dito. Kung kailangan nila mag-trade o kaya ay kung ano paman.
Kaya nga ngayon itong lineup ng Converge Fiber XS masasabi talaga natin na isa to dito sa mga teams na naghahanap talaga ng paraan para mapalakas itong kanilang roster. Kaya nga ngayon ito talaga yung magiging isa dito sa magagandang sitwasyon para dito sa Converge kung pakakawalan na nila si Mikey Williams at hahanap sila ng iba pang players na pwedeng makuha. Alam natin na medyo magiging mabigat para dito sa Converge ngayon yung mga magiging changes na mangyayari pero kinakailangan to para sila makaangat pa at makapasok dito sa quarterfinals sa susunod na conference. Kaya nga itong mga trades na po pwedeng gawin ng Converge Fiber Access sa tingin ko pinaplano talaga nila yan. At syempre kung gagawin nila yan magiging maganda to para dito sa kanilang lineup. Pero alam naman natin na hindi magiging biro dahil yung ganitong approach na kinakailangan ng Converge na makumbinse yung ibang teams na kunin nga itong si Mikey katulad na lamang nitong Terra Firma kung sakasakali na pumayag nga ito. Si Joshua Monson nga ba ay lilipat na sa Blackwater Bossing. Isa to dito sa mga options daw ngayon ng Titan Ultra lalo na at naghahanap sila ng paraan para mapalakas itong kanilang roster. At isa daw doon sa tinitignan nga nila ay yung pagkuha dito kay Dalf Panopio. So Dalf Panopio for Joshua Monson yung isa daw sa tinitignan ng mga trade options ngayon nitong lineup ni Coach Tim Cone o rather ni Coach Pat Aquino. Kung magagawa nila to, sa tingin ko okay na to. Sabihin man natin na ang original option sana ng Titan Ultra Alex Stockton for Joshua Monson pero mukhang hindi na talaga natuloy yan. Hindi natin malaman kung bakit dahil mukhang fair trade naman. Pero kung sakasakali na Joshua Monson for Dalf Panopio, pwede na din yan. Magiging mahusay na playmaker ito si Panopio at alam natin kaya din itong umiscore. So magiging mahusay sila na partnership ni Fran Yu doon sa backcourt ng Titan Ultra. Kaya nga yan sigurado yung magiging mas malakas na resulta ng kanilang lineup. At wag na tayong magtaka kung sakasakali nga na itong Titan Ultra ay gumawa rin ng hakbang para naman maipakita na sila talaga ay seryoso dito sa pagpapalakas ng kanilang lineup. At kung kinakailangan nilang gawin na i-trade si Joshua Monson ay kanilang gagawin. Hindi naman syempre magiging madali para sa Titan Ultra na bitawan si Monson dahil matagal na yan doon sa koponan, Northport pa pangalan yan. Pero mukhang kinakailangan na talaga nila ng changes at kung si Dalf Panopio yung makakatulong, abay ba't hindi naman nila gagawin. Kaya ikabilang yan dito sa mga posibleng trades na gawin ng mga teams na eliminated na. Pwede na mag-trade itong Converge at Blackwater dahil sila ay eliminated na pati na ang Titan Ultra. Ngayon, alam natin na marami pang mga ibang teams ang interesado din dito sa nasabing mga koponan na mga nasabing players kaya aantabayan na natin yung mga posibleng moves na mangyari. Pero so far, wala pang major moves maliban lamang sa Blackwater at Titan Ultra. Shoutout sa ating mga taga-subaybay na sila Jonel Alagon, Dexter Domer, Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., Monde Guzman, si Katsakino Dokusin, si Michael D. Pinabati din natin si Malyari Mascarinas, si Joseph Pineda, si Donel Santiago, si Enju at si Joshua Giray, Espejo at Rosales family at ang iba pa.